Good morning guys, good morning mga ka-anxiety, good morning mga classmate. Ngayong araw ay papunta ako ng Las Piñas, galing ako ng Pasay. Papunta at pabalik ay magbibisikleta lang tayo. Halika, samahan nyo ko at magkwentuhan tayo about sa anxiety disorder. So time check tayo, 8:38 AM umalis ako dito ng Pasay. So tayo na, let's go. So topic natin ngayong araw, ipapakita ko sa inyo yung patunay na nagkaroon ako ng anxiety disorder. Yung time na wala akong sakit, ipapakita ko rin sa inyo, at yung time na nagkaroon ako ng anxiety disorder. Meron kasi akong isang subscribers na nag-request patunay daw na nag-anxiety disorder ako. So guys, huwag na nating patagalin pa ito. Ito kasi yung picture ko nung wala pa akong anxiety disorder. Ayan po, ipapakita ko po sa inyo. Ito po ako yan. Yan, medyo mataba pa po ako niyan. Tapos, lagi ako nag-i-exercise niyan. Hindi ko pinapabayaan yung sarili ko dyan sa pagkain. Puros masusustansya ang pagkain na kinakain ko. So, ayan po ako nun. Hindi ko rin po pinapabayaan yung sarili ko sa ehersisyo. Regular po ako nag-i-exercise niyan dahil isa akong security guard. So, kailangan namin mag-exercise araw-araw. Kailangan namin physically fit. So ito na guys, nakahanap ako ng malilim na part. Kaya nag-decide ako na magpahinga muna. Nasa Las Piñas na ako nito malapit na ako nito sa SM Las Piñas. Naisipan ko na magpahinga muna, malilim. Medyo napagod na rin ako magbisikleta. So time check muna tayo, no? So time check is 9:54 AM. So mahaba-haba na rin bago tayo nagpahinga. Inabot tayo ng 9:54. So ito, malapit na ako niyan sa aking destination. Kaso masisiraan ako banda dyan, masisiraan ako ng bisikleta. Kung kailang malapit na, doon pa ako nasiraan. Pagka malas-malas nga naman talaga, Bumigay yung RD ko dyan sa bandang likuran ng bisikleta ko. Bumigay siya na loss. Parang nasa lang ako, ang gumagana lang is 1, 2, 3 lang ang gumagana. Pagka malas-malas nga naman, So ayan na, nandyan na yun sa kanan, nandyan na yung bahay ng pinsan ko. Papunta kasi ako sa pinsan ko niyan. Kukunin ko yung gamit na ibibigay niya sa akin, gamit ng baby, newborn baby. Regalo niya sa anak ko. Pupuntaan ko sa kanila at pinapakuha niya sa akin. So mamaya, stay tuned lang kayo dahil mamaya ikikwento pa natin yung iba pa nating mga pinagdaanan kay anxiety disorder. Stay tuned lang.
Tulad ng sinabi ko sa inyo, nasiraan ako ng bisikleta. So dumaan muna ako para magpaayos. Sa bike shop dumaan muna ako para dire-diretso na tayo. Walang gaanong abala. Kaso naabala tayo. Minalas tayo, nasiraan tayo. So ayan guys, pabalik na ako ng niyang bahay. Nakuha ko na yung kukunin ko sa aking pinsan. So ito na, ayos na yung ating bike. Maraming salamat sa Panginoon dahil naka-arangkada na naman tayo. Na-kondisyon na ang ating bike. So back to topic tayo. So ito, kwento ko naman yung time na nagkaroon ako ng anxiety disorder. Papakita ko rin sa inyo yung patunay na nagkaroon ako ng anxiety disorder. Ito yung gabi na yon na naka-duty ako, pang graveyard ako, na kung saan puro problema yung iniisip ko. So parang bumigay yung dibdib ko. So ito yung picture ko noon, yung time na sinugod ako sa clinic. First panic attack ko noon. Tapos napakasamang pakiramdam. Kala ko mamamatay na ako, kung ano-ano iniisip ko. Kala ko na stroke na ako or whatever. Basta ayun yung mga mali kong naisip yung time na inatake ako. So ito ako yun. Pakiramdam ko niyan guys, sobrang hilo ko, ang bigat ng ulo ko, tapos nanlalambot ako, hinang-hina ako niyan yung mga time na yan na sinugod ako sa clinic. Tapos yung kabog ng dibdib ko, iba talaga. And then pagkatapos niyan, yung mga time na yan, lagi na akong stress, takot na ako sa mag-CR. Nagkaroon ako ng takot, di ko alam yung nangyayari sa akin. Hindi ko pa alam na anxiety disorder na pala yung sakit ko. Pero bago yan, yung time na sinugod ako sa clinic, niresetahan ako ng ng duty doctor nun. Ito yung nireseta sa akin nun yun. Pagkatapos ng lahat-lahat na yan na nangyari sa akin, dumaan yung mga araw, lumala yung anxiety ko, natakot pa ako lalo, natakot na ako maglalabas na wala akong kasama. Nagkaroon ako ng trauma sa lahat. Ultimo mag-CR, gusto ko may kasama ako. So ako mismo, hindi ko alam sa sarili ko ano ba itong nangyayari sa akin. Hindi ko pa alam na anxiety disorder. And then pagkatapos ng yan, dumaan yung mga linggo, diyan ko na experience yung panic attack na napakapangit sa pakiramdam talaga. Doon ko naranasan, nanigas yung buong katawan ko, nag-cramps yung mga muscle ko, nanginig yung mga kalamnan ko, and then pagkatapos nun hilong-hilo ako na sobrang hinang-hina. Yun po yung pakiramdam ng panic attack. And then talagang ang pinaka worst nun, napakahirap huminga, naubusan ka ng hangin, halos kumukupos yung tiyan mo. Yun yung panic attack. So pag na-experience nyo yun, akala mo nag-aagaw buhay ka na. Yung time na na-experience ko yung panic attack, akala ko talaga katapusan ko na. Ang masakit nun, sinugod ako sa ospital nun yung time na yun. Ito nga pala yung mga yung mga nireseta sa akin ng doktor, tapos yung mga laboratory na ginawa sa akin, tapos puro negative yung result, Ito po pala yung mga yon. Yung mga ibang laboratory ko, hindi ko naitapon ko na eh. So yan na lang yung natitirang naitabi ko. So ang nakakainis kasi dyan, ang dami kong naramdaman sa sarili ko, tapos puro negative yung result. Puro negative. Tapos sabi pa sa akin ng doktor, wala kang sakit. Sarili mo lang yung gumagawa niyang sakit na yan. So takang-taka ako sa sarili ko. So ang dami kong nararamdaman na mabibigat, tapos sasabihin sa akin ng doktor, yan, puro negative yung result ng
exam sa'yo, puro negative result ng mga laboratory mo, wala kang sakit, sarili mo lang yung gumagawa ng sakit. So dun pa lang, grabing grabing pagtataka ko nun. Hindi ko alam kung bakit ayaw i-declare ng doktor na anxiety disorder yung sakit mo. Siguro hindi sila yung yung espesyalista pagdating sa mga ganong sakit. Pero kung tutusin, alam na nila yung sakit mo na anxiety disorder lang yan. Kumbaga, i-correct nyo ako kung mali ako. Kumbaga siguro hindi sila yung eksperto pagdating sa mga ganon. Ang nagde-declare lang siguro yung mga espesyalista pagdating sa mga ganon, yung doctor of psychiatry, ganon. So hindi pa dyan natatapos yung yung balakid ko, hindi pa natatapos dyan yung pagsubo ko sa anxiety disorder, na kung saan na-experience ko pa yung maraming panic attack, na-experience ko pa yung mga pangit na pakiramdam, lahat ng sintomas na yan na-experience ko pa. Kumbaga, sa pamamagitan ng mga pangit na pakiramdam na yun, para sa akin, itinatak ko lang sa isip ko na pagsubok lang to yung lahat ng to. Ibigay mo pa ang mga pangit na pakiramdam na yan, ipatikim mo pa sa akin lahat ng mga pangit na pakiramdam na yan. Yung mga pangit na pakiramdam pala na ipinapa-experience sa'yo, ay gagawin ka ring malakas. Magiging malakas ka rin sa pamamagitan nun. Lahat ng mga sintomas na pangit na yon, ginagawa ka lang malakas. Kumbaga, para ma-experience mo yun, minapa-experience sa'yo yung mga bagay na yun para maging malakas ka lalo, para maging matibay ka lalo. So ito naman ako guys, nung nagkaroon ako ng anxiety disorder, kung saan pinadapa ako ng anxiety disorder, grabe yung pinayat ko talaga. Dahil natakot ako sa lahat na mali rin na inisip ko. Natakot ako kumain, isa sa mga maling ginawa ko, kaya ako nangayaya talaga. Ayan, yung time na nagkasakit na ako ng anxiety disorder. So bumagsak talaga yung katawan ko from 67 kilos. More or less bumagsak sa yata 55 kilos kung di ako nagkakamali. Grabe talaga yung pinayat ko. Kasi sa mga maling iniisip ko, napakamaling itinanim ko sa aking utak. Na which is maling-mali talaga. So kung isa ka man ngayon sa nagsasuffer ng anxiety, huwag kang papatalo. Fight, 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 sabi nga nila. Huwag kang papatalo sa mga mabibigat na sintomas. Kapag may mga bago kang naramdaman sa iyong katawan, huwag mong iisipin na may malala ka ng sakit. Yan kasi yung mga inisip ko. Inisip ko may malala na akong sakit nung may mga time na may mga bagong sintomas. Unti-unti mo kasing madidiscover yan yung mga bagong sintomas. May mga parating sa yung bagong sintomas na mabibigat. Hindi sila sabay-sabay na magpaparamdam sa iyo Paiba-iba yan, palipat-lipat. Tapos maiisip mo na may malala ka ng sakit. Isa yan sa mga maling ginawa ko, kaya wag nyong gagayahin. Wag nyong isipin na may malala kayong sakit kapag may mga mabibigat na sintomas kayong naranasan. Sadyang ganyan lamang ang anxiety disorder. Marami kang sintomas na mabibigat, lalo na yung pagkahilo, kasama yung batok, yung parang may mga heartburn, mararamdaman mo sa bandang dibdib mo, kasama yan. So wag nyo isipin na may mabigat kayong sakit. Pananakot lang yan at panlilin lang ng anxiety disorder. So dun kayo sa goal nyo, yung goal nyo kung saan gusto nyong gumaling, dun kayo lagi, dun yun lagi nyong isipin, kailangan gumaling ako. So ito guys, pabalik na ako nyan. Binike ko lang ang Las Piñas, Pasay to Las Piñas, Las Piñas to Pasay. So ang gawin nyo, harapin nyo yung mga kinakatakutan nyo. Isa yan sa mabilis na paraan para sa pag-overcome kay anxiety disorder. Isa yan sa pinakamabilis na paraan, yung pagharap nyo sa takot nyo. Doon nyo kasi yan ma-overcome yung anxiety disorder nyo kapag hinarap nyo ng buong tapang at buong puso ang yung lahat ng kinakatakutan. Katulad ko, isa yan sa mai-share ko sa inyo
yung pagharap sa takot. Dahil ako hinarap ko lahat ng kinakatakutan ko. Kahit napakabigat na mga sintomas, kahit na parang sasabog yung puso ko, kahit na sobrang hilo, hinarap ko yan. So sana ganun din kayo. Sa lahat ng oras kasi nakagabay ang Panginoon. Kung nasa puso mo ang Panginoon, hindi ka matatakot. Walang takot sa puso't isip mo kapag nasa isip at nasa puso mo ang mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon ang pinakasusi sa paggaling sa anxiety disorder. So wag na wag nyo siyang iwawaglit sa inyong puso't isipan. Siya ang bukod tanging makakapagpagaling sa inyo. Maraming salamat guys sa inyong pagsuporta sa ating munting channel.